Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay kinatagpo ng Panginoon. Tayo po ay inihanda ng Panginoon for a reason today. And I believe isa po sa mga main reasons na yon ay maihanda ang ating mga puso para po sa makapangyarihang salita ng Panginoon na pagsasalusaluhan natin. Dahil naniniwala po ako na tayong lahat ay may kanya-kanyang mga pinagdadaanan sa buhay, may kanya-kanya tayong mga pangarap, may kanya-kanya tayong mga, alam mo yon, mga special na purposes na ibinigay sa atin ng Panginoon. But the question is, paano natin mararating yon? Baka dahil ang buhay ay hindi lang naman ito destination. It is a journey. At sa journey yon, may iba't iba tayong mga pagdadaanan at maraming mga tao hindi nakakapagsimula. Yung iba naman mga tao ay tumitirik sa gitna. At may mga tao naman, of course, na nakakatapos dito sa journey na ito. At ito po yung pag-uusapan natin ngayon, yung isa sa importante na kung saan dapat natin mapagtagumpayan kapag tayo ay may mga pinagdadaanan sa ating buhay. So tayo po ngayon ay nasa last topic po ng ating series na meltdown. Ano po ang gagawin natin sa panahon na unti-unti tayong natutunaw, nagugunaw, natutuyo, unti-unti tayong nauupos, unti-unti tayong nauubos, unti-unti tayong nawawala. At ang plano ng kaaway, lagi natin tatandaan, the thief comes only to steal and kill and destroy. Nais ng kaaway na kung saan tayo ay mawala sa eksena. Nais ng kaaway na wala na tayong magawa para nang sa gayon, mawala ng saysay ang ating buhay. The enemy always wants to make us worthless, pointless, meaningless yung buhay natin. Kaya lang, sabi ng Panginoon in John 10:10, I have come that they may have life and have it more abundantly. Yun ang nais sa atin ng ating Panginoon. But the truth is, painful situation can make or break you. It can make or break your dream, your life, your relationship, your family, everything around you. Once ang isang tao tinamaan ng pain, marami nang pwedeng mangyari sa kanyang buhay. Pwede yung maging gasolina na makakatulong sa kanya para umusad at marating ang kanyang destination, or pwede yung maging gasolina na masilaban para tuluyan na siyang masunog at mawala. Paano natin haharapin ito? Paano natin i-deal itong mga painful situations na ito? At madalas kapag may pain sa isang tao, tinatamaan niya ng tinatawag natin na bitterness. Kapag ang isang tao ay nasaktan, for example, sa isang trabaho, mahal na mahal niya yung trabahong yan. Pero kapag siya ay nasaktan, dun sa loob ng trabahong yon, o anuman na nangyari sa kanya, pwedeng legit talaga na hindi naman siya may kasalanan or siya ay ang may kasalanan, after niyang masaktan o after niyang mawala, tatamaan yun ng bitterness. Yung unang mahal niya na trabaho, mamaya magiging bitter na siya doon. Ganun din sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, pwedeng maganda simula natin. But sa dulong-dulo, magiging bitter tayo doon. Babi ko, ang ganda naman ng una. Talaga namang gustong-gusto mo. Talaga naman sabi mo, dream mo. Anyari? Bitterness. Paano natin mapagtatagumpayan ito na yung magandang pananaw natin dati, ay siya nang wawasak sa ating pagkatao at sa ating buhay. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ang pinakamagandang maging modelo dito sa pag-uusapan natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Why? Dito makikita natin sa pag-uusapan natin, paano humarap sa hirap ang isang Jesus. Paano humarap sa isang bitter na sitwasyon ang ating Panginoong Jesucristo. Paano humarap sa isang napaka-painful na situation, isang painful na katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo. Because the life Jesus lived and the impact He created made Him the greatest person who ever lived on earth. Indeed, Jesus is worth imitating. His success is unquestionable, unequal. Kaya nga po, napaka-importante, napaka-tinding modelo natin ang ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo haharap? Paano humarap ang isang Jesus sa isang napaka-bitter, napaka-painful na sitwasyon? Ito nga, bittersweet nga eh. I want you to open your Bible with me in John chapter 16, verses 31 through 33. John chapter 16, verses 31 through 33. Tingnan niyo po. 31. Ang ganda ng unang statement. You believe
at last. Sa wakas, naniwala rin kayo. Biruin mo, pawala na si Jesus Christ. Sa kanya, sabi ni Jesus Christ sa kanila, you believe at last. Di ba dyan chapter 14 pa lang, halos nagpapaalam na ang Panginoong Kristo, in my Father's house are many rooms. Ganito, ganyan, ang sinabi ng Panginoon. Talagang may ano pa rin Kaya ang discipleship proseso talaga siya Journey talaga. Kaya tayo may discipleship journey na tinatawag. It is a journey. You believe at last, Jesus answered. But, ito na naman, kaya lang. Parang ganun 32. But a time is coming and has come when you will be scattered, each to his own home. You will leave me alone. Yun. You will leave me alone, yet I am not alone, for my Father is with me. 33, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So paano po umarap ang isang Jesus sa isang matinding pagsubok sa ating buhay? In fact, dito sasabihin niya, iiwanan niyo ako. Hindi lang break up ito sa isang tao, break up sa napakaraming tao na kung saan pinagbuwisan niya ng kanyang, alam niyo, inubos niya yung kanyang oras dito, binigay niya yung kanyang buhay dito. You will leave me all alone. So paano humarap ang ating Panginoong Hesukristo sa isang napakahirap na sitwasyon ng buhay? So paano siya dito lalong tataas yung, kumbaga lalong tataas yung confidence mo? Lalong tataas yung kumpiyansa mo kay Jesus? Alam niyang humarap sa isang napakatinding pagsubok sa buhay. So join me in our message today entitled Better, Not Bitter. Better, not bitter. How to become better in a bitter situation. Biruin mo, you believe at last. Tapos, but a time is coming and has come when you will scattered. Iwanan niyo akong lahat. Sabi ng ating Panginoong Kristo, paano hinarap ni Lord yung ganitong sitwasyon? Paano niya hinarap yung ganitong bitter na situation at lalo siya naging better? Alam mo, lalong tataas yung confidence sa atin ng mga tao, confidence kung, alam mo yon, ng pamilya mo, ng mga kliyente mo. Yung dumaan kasi isang napaka-bitter na situation, paano mo nagawa yan? Ba't ganyan ka pa rin humarap sa napaka-bitter na situation, naging better ka, instead na naging bitter ka? Di ba sinabi ko nga, pwedeng magandang simula mo, gusto po talaga ng isang bagay, but at the end of the day, yung pinaka gusto mo, yung pinaka, alam mo, nagpapatibok ng puso mo, yung nagpapakilig sa'yo, yung nagpapakinig sa'yo, ninig sa'yo, mamaya yun na yung pinaka-hate mo, mamaya yun yung pinaka-ayaw na ayaw mo ng pangyayari sa buhay mo, magiging bitter na tayo at yun na unti-unting sisira sa ating buhay. Ang ganda-ganda sana ng simula, kaya lang ang ending natin ay napakapait. Dahil doon sa napakapait na katotohanan na yon. But how to become better in a bitter situation? Number 1, in verse 31. Paano to hinarap ni Lord ng tama at lalo siyang umayos? Bakit ganun? Bibihira yung ganito. Ulitin ko, at gusto ng Panginoon, matutuhan natin ito dahil lahat tayo ay dadaan sa ganitong sitwasyon. Darating at darating sa ating buhay yung mga bitter situations. Kaya lang ang tanong, paano tayo magiging better doon sa mga ganong sitwasyon na dadaan sa ating buhay? Number 1, in verses 31 and 32, you believe at last, Jesus answered, but a time is coming and has come when you will be scattered each to his own home. You will leave me alone, yet I am not alone, for my Father is with me. How to become better in a bitter situation? Paano mo masasabi na nagiging better ka at hindi ka nagiging bitter? Because bitterness will kill your day, will kill your dream. Magiging magpipira-piraso yung buhay mo at yung pangarap mo pag kinain ka ng bitterness na ito. But how to become better
in the midst of a bitter situation, number one, accept a reality. Kinakailangan tanggapin mo ang isang katotohanan. Alam mo ba, sa totoo lang, minsan marami magsasabi, hindi dapat tatanggapin. Teka lang, hindi pa tayo tapos eh. Napaka-importanting matutuhan muna ng isang tao itong art na ito. Pagdating sa pagharap sa ganitong klaseng sitwasyon, si Jesus ay marunong humarap sa katotohanan. Hindi niya ito tinataguan. Siya ay marunong humarap sa realidad. Sinabi sa The Message version, in fact, you are about to make run for it, saving your own skins and abandoning me. Biruin mo si Jesus Christ, pinuntahan sila. Inialay ng Panginoong Hesus ang ganda-ganda ng kalagayan niya. The Word became flesh. God became flesh and dwelleth among men. Tapos biglang iintindihin ng mga disciples niya yung kanyang mga sarili at iiwanan si Jesus Christ. Paano ba inarap to? Accept a reality. Alam niyo ba, sa totoo lang, the first step in solving a problem is to stop denying its existence. Una kong narinig ito nung nagkaroon ng, I think, breakfast, parang fellowship, sina Chinkitan, saka si Manny V. Pangilinan. Tapos sinabi niya, paano ka humarap sa isang pagsubok? Paano ka mag-solve ng isang problema? Ito yung una niya sinabi. The first step in solving a problem is stop denying its existence. Para ma-resolve mo ang isang tunay na problema, kinakailangan, itigilan mo na ang pagdi-deny na walang problema, na walang panganib. Meron nga eh. Kaya hindi umuhusay ang isang tao. Hindi siya umaayos kasi dinideny ng dinideny. Paano ka mag-e-excel kung ganyan tayo? So don't deny the real situation because denial will only take you farther from the solution. Ulitin ko, denial will only take you farther from the solution. Lalo kang lumalayo sa solusyon kapag dinideny mo na ikaw ay may problema na kinakaharap. Denial will pull you away from healing. Tatanggalin ka niyan sa pagkagaling. Marami nang lumala ang sakit at namatay. Bakit hindi umamin na may sakit? Layan, lakas ako eh. Tapos mamaya, yung gamot niya, hindi na iniinom. O kaya yung therapy niya, hindi na gagawin yon. Kasi daw may faith naman siya. Walang problema sa faith mo. Kaya lang problema dyan, baka minsan fake na yung faith na yan. Aminin mo na may problema para magsimula ka mag-isip ng solusyon. Ulitin ko, aminin mong may problema para makapagsimula ka mag-isip ng solusyon. Kasi hindi mo nga hahanapan ng solusyon yan kasi hindi mo naman inaamin na may problema ka eh. Accept a reality. Because those who were not able to accept the reality will soon be upset. Ito, alam mo ba, in an effort to better understand the grieving process, many mental health experts and researchers have dedicated years to studying loss and the emotions that come with it. At isa sa mga experts na ito, na talagang binuhos yung buhay nila pagdating sa pag-aaral ng loss, o kaya yung grief, yung mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan ng isang tao, walang iba kung si Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Siya ay isang Swiss na American psychiatrist. Yung libro niya, yung 1969, titled On Death and Dying, si Kubler-Ross po, in-examine niya yung 5 most common emotional reactions. 5 most common emotional reactions to grief and loss. Ito yung common. Ito din yung common defense mechanism ng isang tao kapag siya ay nakakaranas ng grief, ng loss, kapag matindi yung kalungkutan niya, pag may nawala sa kanya. Number 1 is yung denial. I-deny niya yung sitwasyon. Number 2 is yung anger. Magagalit siya. Number 3, bargaining. Sana ako na lang. Sana yung aso ko na lang. Sana yung kapitbahay ko na lang. Sana yung biyanan ko na lang. Sana ako na lang. Wag na lang sila. Bargaining. And then number 4, depression. Hihinto siya. Magkukulong siya. And then yung number 5, yung acceptance. Ito yung dabda na tinatawag. Denial, anger, bargaining, depression, at acceptance. Biruin mo, yung in between ng acceptance sa denial, yung layo nilang dalawa, unang-una lagi ang denial. O madalas,
Kaya nga, common defense mechanism ito ng isang tao. Of course, sinasabi nila na natural talaga ito, pinagdadaanan at parte ito ng pag-move on. Kaya lang, pagdating sa salita ng Panginoon, ito yung natural sa mundo. Pero hindi natural sa ating Panginoon. Kasi tatagal ka dun sa journey mo ng acceptance kapag ikaw ay deny ng deny. Kaya nga, sinabi ni David Kessler sa kanyang grief na quote, "As you accept the reality of the loss, you are unknowingly beginning the healing process." As you accept the reality of the loss, you are unknowingly beginning the healing process. Hanggat hindi natin tinatanggap yung realidad na wala na. Wala na itong cellphone na ito eh. Wala na itong nawalang bagay na ito. Wala na itong taong ito. Hanggat hindi mo tinatanggap yung realidad na yon, hindi ka gagaling. Akala mo lang gumaling ka, pero sugatan ka pa rin pala. So in this case, alam niyo po ba, pagdating sa acceptance, there are prevalent myths and misconceptions about acceptance. Ito yung myth saka misconception na kapag tinanggap ko ang isang bagay, usually, sinasabi ng mga tao, number one, sinasabi nila that we're okay with what's happening. Kapag daw nag-accept ka ng sitwasyon, sinasabi mo na, okay na ako sa nangyayaring ito. Hindi mo na pong katotohanan yon. Hindi porket in-accept mo yung isang bagay, tinatanggap mo na rin yung pangyayaring yon. Hindi po ganun ang ibig sabihin yun. Hindi ibig sabihin na in-accept mo, nag-a-agree ka. Nag-a-agree ka na lang na masama yung sitwasyon, nag-a-agree na lang si Jesus Christ na talagang, sige, okay lang, iwan nyo na lang ako. Okay ba yon? Hindi okay yon. Hindi ganun ang ibig sabihin ng acceptance. In fact, sinabi ni Nancy Collier, isang psychotherapist ng Psychology Today, sa kanyang why acceptance is the hardest and most important practice of them all. Bakit daw yung acceptance is the hardest and most important practice of them all? Sinabi niya that the biggest misunderstanding about acceptance is that it means that we're okay with the thing we are accepting. Yan daw yung biggest misunderstanding na tanggapin mo na lang yung pangit na pangyayaring yan, na talagang okay lang yan, sige, mag-backslide ka, okay lang yan, hindi ganun. Okay lang yan, huwag ka mag-aaral, okay lang yan, na huwag ka mag-ayos ng buhay, okay lang yan, hindi ganun ang acceptance. Ang acceptance does not require, ito po yung katotohanan dito, acceptance does not require that we're okay with what we're accepting. Ulitin ko acceptance does not require that we're okay with what we are accepting. It does not imply that we now want what we don't want. Hindi natin sinasabi na, sige, gusto ko na to. Yung ayaw ko. It does not include feeling good or peaceful about what we are accepting. It does not mean we now agree with it. Pangalawang misconception sa kamit dito is acceptance is failure. Porque tinanggap ko, failure na ako. Ay, mahinang nila lang yan. Kasi tinanggap niya na lang. Isa daw na pangunahing myth ito. Alam niyo po ba that in our culture, acceptance is for the meek? Ang acceptance, para lang yan sa mga mahihinang nilalang. Ang acceptance, para lang yan sa mga losers. We see acceptance as a disempowering and depressing end of a battle lost. Tinitingnan natin yun na na parang mahina, ay para lang yan sa mga talunan. Alam niyo po, the problem is, sabi nga, that we refuse to allow what's already been allowed by God. We refuse to allow what already been allowed. Yung acceptance na ito, minsan nahihirapan tayo kasi nga dahil sa mga misconceptions na ito Akala mahina ka kapag ikaw ay ina-accept mo yung reality. Hindi yan para sa mga mahihina. Now, let's look at the truth about reality. Tignan natin yung katotohanan about reality. It's not about the types of reality para po sa mga kumuha ng philosophy dito. Hindi ito yung types ng reality. This is the truth. Magkaiba po kasi yung type ng reality. Yung type ng reality na tinuturo sa secular na mga subjects, yung at least yung tatlo, di ba? Yung, if I'm not mistaken, yung objective reality, tapos subjective reality, tapos intersubjective reality. Yung objective reality, ayan yung tinatawag nila na gold stone pagdating sa reality. Ibig sabihin, science-based siya. Yun yung objective na reality. Lahat naman yung realities ito Pangalawa, yung subjective reality. Yung subjective reality, ito yung pinaniniwalaan mo.
Yung pangatlo, yung intersubjective, may kinalaman sa pananampalataya. Hindi ito yung sinasabi natin dito, but it is not the types of reality, but the truth about reality. Ano ba yung truth about reality na mapapansin natin sa passage nito? First, there is a negative reality. Tanggapin mo na may negative reality talaga. Tingnan nyo po, 31. You believe at last, Jesus answered, but a time is coming and has come when you will be scattered, each to his own home. You will leave me alone. You will leave me alone. In fact, this is a sad reality. Hindi porket malungkot ang isang bagay, hindi porket negative ang isang bagay, hindi na siya totoo. Dahil sa mundong ito, ang katotohanan, there is a negative reality. May hindi talaga okay sa'yo. May mga tao talagang hindi ka love. That's the truth. May mga tao talaga maiinggit sa'yo. At may mga tao talagang tutulungan mo. Tapos hindi magiging grateful. That's the reality. Ano ka ba naman? That's the reality. Ang unang susi para gumaling ka, accept a reality. Na sa mundong ito, may negative reality talaga. Matulungin naman ako. Pero bakit may mga tao sadyang di matulungin? That's the reality. Hindi ibig sabihin na ina-accept ko yung ganung ugali, but that's a fact. Pangalawa, kung may negative reality, alam mo na, there is also a positive reality. Tignan niyo po. Sinabi niya dito sa verse 32, but a time is coming and has come when you will be scattered, each to his own home. You will leave me alone. Kung may ipapanganak, may mamamatay. Kung may mamamatay, may ipapanganak. Yet I am not alone, for my Father is with me. Minsan magkakaroon ka, pero minsan mawawalan ka. Minsan mawawalan ka, pero bigla-bigla magkakaroon ka na ng blessing. Nakuha mo yon? There is a positive reality. Kaya napansin mo yung balance ng baterya. May negative, may positive, but you have to acknowledge it. Accept a reality. Doon ka unang magiging matatag pag hindi mo tinaguan yung katotohanan. Alam niyo po, pagdating sa leadership ladder, lagi natin tatandaan ito, especially for the leaders. Hindi lahat sasama sa'yo sa pag-akyat. Yan ang katotohanan. Hindi lahat sasama sa'yo dun sa pag-akyat sa leadership ladder. Kaya pag naging bitter ka dyan, baka madamay ka sa mga hindi nakakaakyat sa buhay. Hindi mo siya itutuloy eh. Kasi may ano naman eh, ayaw naman nila akong samahan. Ay, mambira, 25 years ng paglilid ko, natural yan. Batang pastor nga ako eh. Instead na tulungan ka, syempre, mukha yatang uhugin to. Yung alam mo, napaka-subjective pa lang, na mukha yatang wala naman may tutulong ito, baka mukha nagmamagaling lang ito, biruin mo yon. Natural yun. Buti na lang, at that time, hindi ako masyadong kinain ng bitterness. O kaya ng inferiority complex, pero marami tinatamaan nun eh. Siyempre, bagito ka pagdating sa ganyan, tapos, alam mo yon, back out yung iba, mamaya, nasan na? Itong mga ito, tanda mo, ang katotohanan, ganito, hindi lahat sasama sa'yo sa pag-akyat. Parang sa ladder of success din. Alam niyo po ba? Na hindi lahat, ito naman, hindi lahat makakasama mo sa isaas. Yun ang katotohanan. Kasi pressure yan eh. Once na umaakyat ka, maraming mga tao na pe-pressure sa buhay. Yung iba, nananatili na lang doon. Hindi kakayanin sa pag-akyat. Kaya nga hindi lahat nakakaakyat ng Mount Everest eh. Napansin mo yan, ulitin ko, sa leadership ladder, hindi lahat sasama sa'yo sa pag-akyat. Tanggapin mo yung katotohanan na yon. Pero, may makakasama ka rin sa pag-akyat. Sa ladder of success, hindi lahat makakasama mo sa itaas. Dahil yung iba, gusto na habang buhay na dyan sa ganyang buhay. Minsan maiinis ka, no? Tinutulungan ko, gusto niya pa rin yung ganyang buhay. Yung parang hayop na papaliguan mo, tapos mamaya pupunta ulit sa dumihan, may ganun talaga. Pero, ang maganda, may makakasama ka pa rin sa itaas. Napansin mo? Accept a reality. There is a negative reality and there is a positive reality. Someone said that the trouble with denial is that when the truth comes, you aren't ready.
The trouble with denial is when the truth comes, you aren't ready. Ayun ang problema eh. Baka dumating na yung isang katotohanan, di ka ready. Naman, hindi naman dadating si Lord eh. O sige, huwag ka maniwala. Namang impyerno eh. Sige, hindi ka naman kailangan pilitin eh. Hindi kailangan mag-adjust na impyerno sa'yo. Hindi rin kinakailangan mag-adjust ng langit. It's up to you kung tatanggapin mo yung katotohanan na yon. But the trouble with denial is that when the truth comes, you aren't ready. And denying the truth doesn't change the facts. Denying the truth doesn't change the facts. In fact, denial is the beginning of the end. Ng isang tao, once dininay mo na ang isang katotohanan, ending ng buhay na ng isang tao yan. Alam niyo po ba that when you ignore the signs, you will end up the wrong destination. Kapag in-ignore natin yung signs, doon na naliligaw ang isang tao kasi ini-ignore. Hindi ka na makakapunta sa solusyon kasi ini-ignore mo yung signs eh. Naliligaw tuloy ang tao. So denying the reality will not make it go away. Ulitin ko ha, denying the reality will not make it go away. It only ensures that it never gets resolved. Hindi mawawala yung reality, pero ang sure, hindi mariresolve yung tunay na problema. Alam niyo po ba that you will find peace not by trying to escape your problem. Ulitin ko ha, you will find peace not by trying to escape the problem. Sa akala ng mga tao, magkakaroon sila ng tunay na kapayapaan kapag escape sila doon sa problemang yon. Hindi. You will find peace not by trying to escape the problem, but by confronting them courageously. Doon ka magkakaroon ng kapayapaan kapag kinonfront mo yung tunay na problema. Don't forget this. You will find peace not in denial, but in victory. Sino nagkakaroon ng tunay na kapayapaan? Di yung lumaban para sa kapayapaan. Hanggat hindi mo inarap yan, walang tunay na kapayapaan. So acceptance is about acknowledging that this particular situation is indeed happening. It's not saying that we like it. It simply means that we're accepting that it's actually what's so. Kaya ang sinabi sa psychology.com, and I quote, when we can say, I accept that this is the way it is, even if I hate it, and don't know what to do about it, then we can at least be in the truth. At least, nasa katotohanan, kaya tinanggap mo yung katotohanan eh. Which ultimately, sinabi nila, is the most empowering, brave, and self-loving place from which to create our life. Yung nag-side ka lang sa katotohanan, sabi ni Jesus Christ, the truth will set you free. Kaya maraming mga tao na natili sa kulungan ng kasinungalingan. Kaya may mga tao hindi makalaya sa kulungan ng kahapon, sa kulungan ng kahirapan, may isang katotohanan yan na hindi niya pinaniniwalaan. Kasi ang tunay na katotohanan, nagpapalaya yan. Kaya once na hindi ka malaya sa isang sitwasyon, simulan mo na, kapatid, na mag-alis ng kasinungalingan sa belief mo, sa ginagawa mo, kasi hindi ka makalaya dyan eh. Ibig sabihin, may lie. Once na ginawa mo yung truth, tiyak lalaya ka, it will set you free. So number one, paano ka magiging better? Paano malalaman yung isang tao nagiging better? Kahit na mahirap yung sitwasyon, accept the reality. That there is a negative reality and a positive reality. In fact, hindi katangian ng taong mahina yan. Katangian yan ng taong malalakas. Marunong tumanggap ng realidad. Pangalawa, ngayon, tinanggap mo na may ganito talaga eh. Parte talaga ito yung inalagaan mo ng matagal, tapos mamaya dyan, magagalit sa'yo. Biruin mo. Di ba? Minsan may mga ganyang mga anak, may mga ganyan sa pamilya. Di ba? Inaruga mo, hanggang pagtanda, tapos nung nagka-jowa, bye-bye. O, wala na. Ang gagawin mo? Naka natin, of course, may tamang gagawin tayo doon. Ipapanalangin natin doon, but may ganun talaga eh. Ang problema, ikaw wag mawala at wag magwala doon. Compose yourself. Ito yung pangalawa. Kaya tingnan nyo. Verse 32.
But a time is coming and has come when you will be scattered each to his own home. You will leave me alone. Yet I am not alone, for my Father is with me. Paano ka magiging better sa isang bitter na sitwasyon? Number 2, boost your identity. Boost your identity. Alam niyo po, minsan, alam mo namang ikaw yun eh. Kaya lang parang hindi mo kinikilusan yung tunay mong pagkatao eh. By the way yung tunay mong pagkatao kay Lord. Kaya napansin nyo si Jesus Christ, magagaya natin siya dito, sinabi niya ganun. Tignan nyo pag sinabing boost kasi, parang galing ka dito sa level na ito, sa baba, tapos itataas mo. Napansin nyo yung statement? Sinabi niya dito, you will leave me alone. Ano? Piperiyodan mo na yan? O kaya, tingin mo habang buhay na yan, na ganyan? Hindi. Yet, I am not alone, for my Father is with me. Ang katotohanan, iwan niyo ako, pero may tatay ako sa langit, na kung saan kasama ko. Napansin natin, malakas at buo ang paniniwala ni Jesus na hindi siya nag-iisa, kahit wala na ang iba. Napaka-confident ni Lord doon. Learn how to boost your identity. Una, first, believe that you are not alone. Diba? Yet I am not alone, sinabi dito ng ating Panginoong Sokristo. Pwedeng iwan ka ng iba. Pero hindi ka pa rin mag-iisa. Yun ang katotohanan. Maniwala ka, hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo. The Bible said in Hebrews chapter 13 verse 5, in fact, God said, never will I leave you, never will I forsake you. O paano ka nag-iisa? Sabihin mo sa akin pag di ka anak ng Diyos. But if you believe na ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo dapat paniniwalaan na nag-iisa ka, porket nasasaktan ka, wala nang nagmamahal sa akin. Di na ako mahal na itong mga taong ito. Wala na, mag-isa na lang ako. Talaga ba? Mag-isa ka? Pag di ka Christian, sige, kalimutan mo itong katotohanan nito. But if you are a child of God, you must believe that you are not alone. This is your identity. This is your identity. Ako ay anak ng Diyos. Hindi ako nag-iisa. In fact, pangalawa, believe that God is with you. Tingnan nyo, I am not alone, for my Father is with me. Jesus is only saying that the greatest companion is with me. Oo, masarap kayong kasama. Pero my greatest companion is with me. Or the best supporter is with me. Porket may nawala ng supporter sa'yo, wala na nagsusupport sa'yo, teka lang, wala na ba si Lord sa buhay mo? Listen to this, that royalty is your identity. Ulitin ko, royalty is your identity. Why? You are a child of God. Paano kang pinabayaan ay anak ka ng Diyos? John 1:12, but to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become what? Children of God. Tanong, naniwala ka ba kay Kristo? O pangalawa, tinanggap mo ba siya? O di anak ka ng Diyos. Paano ka nag-iisa? For my Father is with me. Sabi ng ating Panginoong Sokristo, learn to boast your identity. Royalty is your identity. Di ka pababayaan ng Diyos. Never will I leave you, never will I forsake you. Alam niyo po ba that boosting your identity leads to greater authenticity? Dito ka magiging totoo. Ito yung totoo sa sarili, hindi sinungaling. Kasi alam mo kung sino ka talaga kay Lord. Your identity with Christ, buong-buo ito. Alam niyo po ba, researchers, according to an article in Journal of Counseling Psychology in 2008, sabi ng mga researchers, they regard that authenticity as the most fundamental aspect of well-being and the essence of healthy functioning. Magpa-function ka ng mas maganda. Healthy yung magiging function mo sa buhay, yung well-being mo kapag kilala mo ang sarili mo. Hanggat bumalabs yan, maniwala ka. Hindi malinaw sa'yo yung identity mo bilang anak ng Diyos kung ano-ano lagi ang iisipin mo. Pero kapag naging malinaw, talaga naman, di ba, tatamaan naman talaga tayo ng kalungkutan, ng problema. Even si Jesus Christ, di ba? Kaya lang maliwanag sa Kanya. Di ba mababayaan ng Diyos? I am not alone, for my Father is with me. Jill Osborne, a licensed counselor from Georgia, says, part of living your authentic self is being honest with yourself and others about who you are. Hindi tinago to ni Jesus Christ. I am not alone, for my Father
capital F, is with me. I am not alone, for my Father is with me. Nakakapag-develop yung pagbuboost ng identity sa yung authenticity. So boost your identity. Practice self-awareness. Consider what your thoughts say about yourself. Ano ba yung sinasabi ng isip mo sa sarili mo? You know what? Developing a strong sense of you must learn how to develop a strong sense of your identity. Dapat pinapractice mo ito. Why? Eto na. Papunta tayo mamaya dun sa verse 33. Sinabi sa 33a, I have told you all this so that trusting me, you will be unshakable and assured, deeply at peace. Sinabi ko sa inyo ang lahat ng ito so that trusting me, you will be unshakable, assured, deeply at peace. Dito ka lalong titibay di ba? Dito ka lalong lalakas. Dito aayos yung well-being mo. Boost your identity. Again, royalty is your identity. Believe that God is with you. Believe that you are not alone. Minsan kasi, sino-sino kasi mga artista pinagkagagaya mo Lahat na ng script, ginagaya mo na. Hindi na yung kay Lord, magmamahal sa akin. Naktan ako lahat ng tao. Tama, may nananakit sa'yo, pero may nagmamahal din sa'yo. Ano ka ba naman? Kalahati lang nakikita mo Yung other side lang, yung madilim na side lang May brighter side ng buhay. You have to boost your identity. Sino ka ba talaga kay Lord? Ano ba talaga ang tingin mo sa Panginoon? Anak ka ng Diyos? Tatay mo siya? Di ka niya iiwan ng ating Panginoon. Nakuha po natin. Last but not the least. Ito, 33. Let me read in the Message version. Sabi dito, I've told you all this so that trusting me, you will be unshakable and assured, deeply at peace in this godless world. You will continue to experience difficulties. Ito ang totohanan. But sinabi ni Lord, but take heart, I have conquered the world. How to become bitter? How to become better in a bitter situation? Paano malalaman pag bitter ka? At paano malalaman pag better ka? Paano? Malalaman mo better ka? Number 3. Conquer adversity. Conquer adversity. Accept a reality, boost your identity, and then conquer adversity. Nako, makinig ka dito. Bakit kinakailangan i-conquer mo yung mga pinagdadaanan mo ito? Bakit? First, of course, basic. It brings victory. If you want to live like Jesus, listen, achieve something as if, even if your world is trembling. Ulitin ko if you want to live like Jesus, achieve something even if your world is trembling. Kinakailangan may ma-achieve ka. Kasi once wala kang ma-achieve, of course, mananatili kang talunan. Gusto mo ba habang buhay kang kanyan? Conquer adversity. Kahirapan, pinagdadaanan, yung katotohanan, talaga, na may magre-reject sa'yo. Pero ang tanong, itutuloy mo pa rin ba? Achieve something even if your world is trembling. Pwede ba yun? Yes! Tingnan niyo po, ulitin ko. Ang tindi ng statement ni Lord, in this godless world. Godless world. Ano mangyayari? Magiging godless na rin ako? Hayaan ko na? Hindi. In this godless world, you will continue to experience difficulties. Bakit may battle But take heart, I have conquered the world. Biro mo yung godless world? Na-conquer ng Panginoong Kristo? Bakit? Kinonquer niya kasi. It brings victory. Ibig sabihin, pwede ka pa rin manalo kahit mukha ka ng talo. Uy, napako siya sa cross. Tingin mo, natalo? It is finished nga. Sinabi ni Lord So sa panahon na si Jesus ay nasaktan, doon siya nanalo. Pwede? Pwede. Sa panahon na si Jesus ay nasaktan, doon siya nanalo. Halos lahat ng pinakamatinding achievements sa mundo ay nagmula sa isang matinding pagod, sa isang matinding pasakit. Why? Lagi ko sinasabi that all successful people have at least experienced one major failure in life. Ka na mangarap na magtagumpay kung di ka handang harapin yung failure na yan. Sa buhay, ika nga ni Frank Sinatra, the best revenge is massive success. Pero sabi natin, huwag ka naman magiging bitter
Huwag ka na maging bitter. But the best revenge is massive success. You know what? The best way to shut the mouth of your critics is through your success. Natural lang yan. May mga talagang kikriticize ka. Wala, di naman masarap yung pagkain mo eh. Puro chemicals naman yan eh. Wala, di naman talaga magaling eh. Gaya ka lang naman ng gaya. Sige. O mamaya, yung mga nagkikriticize sa'yo, nang humihingi sa'yo. Mamaya yun na humihingi ng tulong sa'yo. Mamaya yun na nagmamakaawa sa'yo. Mamaya nagsasabi, ang galing mo naman. Di ba? Kwento ko na nakaraan. Sabi sa akin, di magtatagumpay ang anak mo. Ano mangyari sa buhay niyan? After 25 years. Uy, bliss na bliss ako dun sa video mo. Bliss na bliss ako sa buhay mo. Grabe, o sabi sa iyo eh. Paano kung magiging bitter ka? Hindi, unstable ang comment ng tao. Ang opinion, open lang yon. Hindi yan conclusion. Kasi ang conclusion, close na yon. O, opinion niya yun eh, open lang yon. Lahat naman pwede magbigay ng opinion sa iyo eh. Takuan natin, but the best way to shut the mouth of your critics is through your success. Patunayan mong hindi sila ang dahilan sa pagguho ng buhay mo. Patunayan mong si Jesus lang ang buhay mo. Takuan natin siya, it brings victory. Kasi you have to conquer something. If you want to live like Jesus, achieve something even if your world is trembling. Second, it brings credibility. Eto makinig ka maigi dito. Nako, napaka-importante nito. Bakit kinakailangan mo mag-conquer ng adversity? Kasi it builds credibility. Tignan niyo po verse 33. Basahin ko sa Amplified. I have told you these things so that in me, you may have perfect peace and confidence. In the world, you have tribulation and trials and distress and frustrations. But be of good cheer. It means take courage. Be confident, certain, undaunted. For I have overcome the world. It means I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you. It builds credibility. Tingin mo ba, susundan nila yan? Italunan nga yan. Yes, pwede ako matuto sa pagkakamali niya. Pero sa totoo, hindi ko kagayahin. Ano pinagsasabi mong conquer? Talunan ka nga. Napansin mo? You have to conquer adversity. Why? It builds credibility. Paano ka kukuha ng kliyente? Wala ka naman, hindi naman effective yan produkto mo. Paano mag-i-invest yan? Wala naman nangyayari. Nakuha natin, it builds credibility. Listen to this very carefully. Hindi ko makakalimutan, lagi sinasabi ito ni Dr. Miles Monroe, that you are always trusted by the things you survived. You are always trusted by the things you survived. Hindi ka pagkakatiwalaan ng tao, wala ka naman nasusurvive. Pero di ba, ang sarap magpayo? Kaya mo yan. Bakit? Minsan sa buhay mo, may kinaya ka rin eh. Isipin niya, di mo nga kinaya, papayo-payo ka sa akin yan. Yes, ulitin ko, may matututuan tayo sa pagkakamali ng iba, pero iba ang credibility kapag nagawa niya talaga yon. It is the result that creates credibility. It is the result that creates credibility. It is the result that creates trust. Hindi ka pagkakatiwalaan sa tao na hindi mo naman pinagtagumpayan. Nakuha po natin siya. So conquer adversity. Why? First, it brings victory. Second, it brings credibility. You have to conquer it. Kaya mo, kapatid, sa panahon, you can conquer, you can achieve something even if your world is trembling. I remember J.K. Rowling. She's the renowned author of the Harry Potter series, di ba? Alam niyo po, hindi ko na masyadong i-elaborate ito. Sinimulan niya daw yun yatang isulat when she was 19 or 25 years old, doon kanyang matapos yun. Pero, alam niyo, pumunta siya sa isang lugar, I think in Portugal yata yun, na doon siya nakapangasawa. Tapos nagkaroon ng anak. After ilang months lang, naghiwalay sila mag-asawa. Balik siya, punta naman siyang Scotland. Karay-karay niya yung anak niya. Umaasa sa ibinibigay ng gobyerno. Tapos mamaya doon siya nagsusulat sa isang cafe na napakaingay. Sama niya yung anak niya. Tapos habang sinusulat niya, yung namatay nanay niya. Biruin mo, single mother ka na,
iniwan ka, may anak ka na napakabata pa, lain nanay niya, nakaranas siya ng depression at that time. Anong gagawin mo? Ganyan na yung buhay mo, ihihinto mo? Pwede ka pa rin bang mag-achieve even if your world is trembling? Yes. Ilang beses nga, kaya nga may article na from rejection to recognition. Nung nasa Japan kami noong nakaraan, pumunta kami dun sa Warner Brothers. Sila'y nakakuha dun ng kwento ng Harry Potter, sa tinignan. Mamaya dyan, pinapakinggan ko yung sinasabi ni J.K. Rowling doon about yung story niya. Nakuha natin yun. Pwede kang mag-achieve ng something even if your world is trembling. Ano nangyari doon sa kabila ng kabi-kabi ng rejection? 12 yata na rejections yun. Ang nangyari sa'yo? Depressed ka? O depressed? Sabi, di ba pag depressed, hindi nananalo? Sino sabi? Porkit nasasaktan ako, hindi na mananalo. Sino nagsabi na porkit nasaktan, may natumbangan ng champion eh. Manood ka ng boxing. Manood ka ng MMA. Yung iba nga doon, gulpi pa eh, pero siya pa nag-champion. Now, you have to conquer something. As a result, kay J.K. Rowling, nagtagumpay yung kanyang Harry Potter series. At alam nyo ba, yung sinasabi ng celebrity net worth, that J.K. Rowling's network, siya yung first woman billionaire na author. 1 billion noong 2020, $1 billion Ano nalaman yun? Broke nga to. Ubus nga to. She is one of the wealthiest authors in history. And one of just 5 self-made female billionaires. Yung earning niya daw, nag-a-average ng $50 to $100 million per year. $50 to $100 million per year. And when life was dark and gloomy, she found the light in the end of the tunnel. Always pushing through the trials and tribulations of life would throw at her. Sabi sa iyo kahit may mga tao na kung saan nawala ng tiwala, o kaya talagang natakot siguro, ayaw kang kasama, anong gagawin mo? You have to conquer adversity. Kasi dyan magtitiwala ang tao sa sinasabi mo. Once na may resulta ka, you are always trusted by the things you survived. It is the result that creates credibility. It is the result that creates trust. Take heart. I have overcome the world. Sabi ni Lord. Tama nga. Nagtagumpay nga siya. Kaya niya nga yan. Napansin mo, lalo kang pagkakatiwalaan. So how to become better in a bitter situation? Paano malalaman kapag nagiging bitter ako? You're always denying. Totoo na, dinidinay mo na dinidinay. Mamaya hindi ka nagagaling. Minsan lalo nang lumalala. It will pull you away from the real solution. Number 1, accept a reality. There is a negative reality, pero may positive reality. Laging ganun. Second, boost your identity. Believe that you are not alone. Believe that God is with you. If you are a child of God, royalty is your identity. Iwan ka ng lahat ng Panginoon. Kaya nga, di ba? Kaya lagi sinasabi ng Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Bakit? Makasarili ba si Lord? Ba't gusto niya lagi siya number 1 sa buhay mo? Lagi ko sinasabi ito, hindi sa makasarili ang Panginoon dahil kilala niya yung sarili niya. Kaya sinabi niya, ako dapat yung number 1 sa buhay mo. Bakit? Pwede kang iwanan ng tao sinasadya at di sinasadya. Sadyain na saktan ka, yung iba masasaktan ka ng di sinasadya. Why? Yung iba malulugi, yung iba mawawala. Sa buhay natin, masasaktan ka. Lagi kang iiwan ng tao sinasadya at di sinasadya. Ba't si Lord di kanya iiwan? Siya yung mundo mo. Hindi guguho mundo mo ngayon. Boost your identity. And conquer your adversity. Why? It brings victory. Di mo mapapanalo ang isang laban na hindi ka nag-engage doon. And it builds credibility. Now the question is, are you in a bitter situation right now? Meron ka bang sitwasyon na kung saan pinapapait yung buhay mo? Accept.
Harapin mo ang katotohanan and believe that you are not alone. You will leave me all alone, yet I am not alone. For my Father is with me. Tandaan mo, malaki pa ang iyong magagawa hanggat kasama mo si Lord. Hanggat malinaw sa iyo yung katotohanan na nandyan pa si Lord sa tabi mo at sa buhay mo, hindi pa huli ang lahat. 33, I will leave you this verse again. I have told you these things so that in me you may have peace. Dalangin ko lahat na nakakarinig ngayon magkaroon ng kapayapaan. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. Kaya kapag kumapit ka sa mundo, walang katunay na kapayapaan. In this world, you will have trouble. Ito na, but take heart. I have overcome the world. Ulitin ko but take heart. I have overcome. I have conquered the world. Therefore, kapag nasa overwhelming situation ka, lalahanin mo lagi na may nanalo na. Tama yan, may trouble kayong kakaharapin, but take heart. I have overcome the world. Sipin mo, may nanalo na. At dun ka sumama. Ulitin ko may nanalo na at dun ka sumama. At paglinaw sa'yo, kasama mo yung nanalo na. Dawit ka sa panalo kahit bangko ka. Champion pa rin ang tawag sa'yo. May championship ring ka pa rin. Kahit na napilayan ka, kahit na 0 ang score mo, o 1 ang score mo, kahit ilang beses ka napahiya at nasupalpal sa buhay, kapag nasa winning team ka, ang tawag sa'yo, champion. But take heart, I have overcome the world. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Sino sa atin dito, naranasan mo din ito, naranasan ni Jesus Christ. Talagang masakit. Di mo naman inaano. Napaka-toxic ng mundo. Kung minsan naging mabuti ka naman, di naman totally napakasama. Eh bakit ganyan yung response? Minsan sa pagkakamali mo, para natakpan na yung 1,000 magandang ginawa mo. That's the reality. Pero ang kabilang katotohanan, hindi lahat ng tao ganun. Huwag mong tatanggalin sa isipan mo yon para di ka maging bitter. Bilang katotohanan, eto pa. Di porket iniwan ka, di porket nasaktan ka, habang buhay, wala na siyang pakialam sa'yo. Tama. Ginawa sa kanya ng mga disciple niya ito. Sa dulong-dulo, binigay ng mga disciples na ito ang buhay nila para kay Jesus. Sabi sa iyo, paano kung naging bitter si Jesus Christ sa mga disciple niya? Eh, yun din pala ang makakatuwang niya sa ministeryo na iniatang niya. So, hindi lahat na nakasakit sa iyo habang buhay ganyan. Ang importante, doon sa pangyayaring yon, sa panahon na hindi maganda, yung kanilang ugali, panahon na hindi maganda yung sitwasyon, ang importante, gandahan mo yung emosyon mo. Gandahan mo yung response mo sa buhay. May mga bagay na hindi ka mababago sa sitwasyon na ito. Kahit anong pilit mo, magalit ka, magwala ka. Pero ang sisiguraduhin ko, yung response mo pwede mong baguhin. Accept a reality. Boost your identity and conquer adversity. Take heart, I have overcome the world. Tandaan mo, may nanalo na. Sa panahon na hirapan ka, kapit ka na lang sa Kanya. Masa ka na lang kay Lord. Nanalo na siya eh. Nanalo ng ating Panginoon. If you're this person right now, tad-tad ka na kapatid ng failure sa buhay. Tad-tad ka na ng pain sa buhay. Tad-tad ka na ng sablay sa buhay. Tad-tad ka na ng mga pasakit sa buhay. O natambakan ka na ng kaaway. Sino dito sinasabi mo, Lord, angkas na lang po ko, Lord, sa panalo mo.
Kailangan ko po, Lord. Mabus yung identity ko. Kailangan ko makabangon, Panginoon. Kailangan ko, Panginoon. If you're this person right now, especially if this is your first time, na mananampalataya ka at susuko mo yung buhay mo sa Panginoon, yan ang pinakatamang gagawin mo sa buhay mo, kapatid. Yan ang pinakatama. Hindi ka talo sa Panginoong Kristo. In fact, panalo ka. Dahil aangkas ka na lang sa kanyang panalo. If you're this person right now, mananalangin tayo. But make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Starting Savior. today, Starting be today, the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time, umaangkas ka na lang sa panalo na ginawa ni Jesus Christ. At sa pagharap mo sa mga pagsubok sa iyong buhay, internally, externally, you are not alone. The Bible said, I have told you, Jesus said, that in this world, you will have troubles. But take heart, I have overcome the world. Sa panahon na talo ka, sa panahon na sumablay ka, isipin mo, may nanalo na. At part ako ng winning team na yon. Part ako ng Team Jesus. Mahal ako ni Lord. Hindi niya ako pababayaan. And right now, if you are experiencing a bitter situation, I want you to declare this song right now. That you are not alone. I am not alone. Boost your identity. Believe me. Royalty is your identity. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. Mawala na ng pakialam sa'yo ang ibang tao. When I'm standing Or matakot ng ibang tao dahil di naman din talaga nila kaya. Ka maging bitter. I will not be overcome. Be better. Through the valley Dahil yung ibang tao may of the limitasyon, shadow, pero si Lord unlimited. I will Kakapusin sa not pagtulong, fear. kakapusin sa suporta. But always believe that you are not alone. Because God is with you. The Bible said that never will I leave you. Sabi ni God, never will I forsake you. You are on a winning team. Aangkas ka na lang sa panalo na ginawa ng ating Panginoon. Nanalo na ang ating Panginoon. You are on a winning side. Kasama mo ang ating Panginoon. Oh Jesus. Oh Lord. Kapag nasa overwhelming situation ka, alalahanin mo na may nanalo na. Tapat ang ating Panginoon. I will be with you always, even to the end of the age. Declare it right now. Declare it. Yes. Sa'yo na nahihirapan. Sa'yo na nasasaktan. Sa'yo na dumadaan sa pagsubok. Declare it right now. Yes, Lord. You will go before me. You will never leave me. God is with you. Praise me, redeem me. You call me as your own. God will amaze you in this situation. Believe me. You call Royalty is your identity. Makapangyarihan yung Diyos mo. Praise me, redeem me. You call He
an unlimited God. He is your source of strength, your source of provision. God can amaze you. God can redeem you. Anak ka ng Diyos. Yes, Lord. Come on, declare it once again. Yes. Yes. God will amaze you. Yes, oh God. Oh, Lord. Declare it right now. I am not alone. I I am not alone. You will go before me. Sabihin mo yan sa kabilang isip mo na sinasabi. Sabihin mo yan sa mga bumubulong-bulong sa'yo na hindi mo kaya. Wala nagmamahal sa'yo. Come on, once again, declare it. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Yes, oh God. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Sa lahat na may pinagdadaanan, sa lahat na may mga battles, sa lahat ng mga nahihirapan, sa lahat ng mga nasa bitter situations, Jesus said, I have told you these things so that in me, in Him, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. May nanalo na, kapatid. May nanalo na. Haalis tayo sa gawaing ito. Nadala-dala natin sa ating puso yung pangako ng ating Panginoon. Kung nag-fail ka, hanggat member ka ng team niya, panalo ka pa rin, kapatid. Nasaktan ka lang, pero hindi ka isang talunan. Nagkamali ka, pero hindi ka isang pagkakamali. Dahil hindi nagkamali si Lord sa pagtawag sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Right now, people of God, I want you to know na mahal ka ni Jesus. I want you to receive these blessings right now, which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito, always remember, kapatid, that you are an asset and not a liability. Kasama mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. I want you to receive it with all of your heart because you are a child of God. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. Jesus loves you so much. See you next week. God bless you all.